A blessed day to everyone. Welcome to Hope and Strength for the Journey. Our scripture verse for today is found in the book of Matthew chapter 6, verses 9 to 13 says, "This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one." Minsan ba na-feel mo na parang paulit-ulit na lang ang panalangin mo? Tipong memorize na, routine na, parang walang buhay. Hindi ka nag-iisa. Even the disciples of Jesus felt the need to learn how to pray properly. Kaya itinuro niya ang the Lord's Prayer. Hindi lang ito pang memorize. Ginawa ito ni Jesus as a pattern, a model, a blueprint of how meaningful prayer should look like. Isang bata ang laging humihingi ng toy sa parents niya. Araw-araw, pareho lang ang sinasabi, "Mami, Daddy, bili kayo ng toy. Toy lang please. Kahit ano. Toy, toy, toy." Eventually, the parents got tired and asked, "Anak, bakit gusto mo ng toy? Anong klaseng toy? Anong gagawin mo doon?" Wala siyang sagot. Alam niya lang gusto niya, pero walang lalim. Ganon din minsan ang prayers natin. Humihingi, pero walang direksyon, walang puso, walang relasyon. Today, let's break down the Lord's Prayer para makita natin how we can apply it in our prayer life. Una, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Paano po natin i-apply ito? Simulan natin ng pagsamba. Recognize who God is. Hindi agad hingi. Start with praise and reverence. Siya ang Ama natin. May relasyon. Pangalawa, your kingdom come, your will be done. Paano po natin i-apply ito? Sa prayer natin, hindi lang natin sinasabi ang gusto natin, kundi we align with God's will. Lord, ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay ko? Amen. Number 3, give us today our daily bread. Paano po natin i-apply ito? Pwede tayong humingi, pero pansinin, daily bread lang. Hindi isang truck ng tinapay, kundi sapat para sa araw na ito. This teaches us to trust God daily. Amen. Sumunod po, forgive us our debts as we forgive. Paano po natin i-apply ang katotohanan ito? We must be humble to ask forgiveness and be bold to forgive others too. Hindi pwedeng gusto lang natin ng grace pero ayaw magbigay ng grace. Amen. Sumunod po, lead us not into temptation. How do we apply this? Prayer is not just defense. It's spiritual warfare. Dito natin hinihingi ang protection ni Lord against evil and temptation. Amen. For our reflection, panalangin ba natin ay tulad ng itinuro ni Jesus? O naging checklist na lang ng gusto natin? When we pray, do we really recognize who we are talking to? A loving Father, a powerful King, a faithful Provider, a forgiving God, and our greatest Defender. Amen. Let us pray. Ama naming nasa langit, salamat po dahil kayo ay aming Ama. Mahal, tapat, at makapangyarihan. Naway laging sambahin ang iyong pangalan sa aming puso't buhay. Ipadama niyo po ang iyong kaharian at ituro sa amin ang sumunod sa iyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa iba.
at ilayo niyo po kami sa tukso at iligtas sa kasamaan. Sa inyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ask yourself, nagdarasal ba ako dahil may kailangan ako o dahil gusto kong makausap ang Diyos? God bless you and your family.